Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, kung bakit hindi tayo nagkakaisa, mga kapatid kong Kristiyano, dahil kulang tayo sa pananalig sa simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Para bang nag-iisip tayo na dahil mga tao lang ang namumuno sa ating simbahan, hindi na tayo makapanalig sa kanilang pamamahala sa ating simbahan. At merong mga pinaniniwalaan natin na kulang tayo sa tiwala kung ito ba ay tama at nag-isip pa tayo na nagkakamali kaya ating hiniwalayan ang pananampalatayang ito. At yung ibang mga kapatid natin, humiwalay sila sa pagiging Katoliko at nagtatag ng mga sariling mga samahan sa paniniwala. Dahil tao lang kasi ang namumuno sa ating simbahan. Mga obispo natin, mga kaparehan natin, mga tao lang na maaring magkakamali sa personal. Pero bakit ba talagang manalig tayo o dapat magtitiwala tayo sa simbahan na sinimula ng ating Panginoong Jesucristo? Siyempre, kung ating alamin, kung hindi pa natin alam, o kung alam na natin at nakalimutan lang, so balikan natin kung ano ang ginawa, ano ang itinuturo o mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa ating pagbabasa sa Biblia, kung totoong may tiwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo, dapat hindi tayo yung mag-doubt tayo. O ano ba yun sa Tagalog, yung doubt? Yung hindi tayo sigurado kung tama ba? Hindi tayo sure kung tama ba ang ating pinaniniwalaan? Yun. Alam nyo mga kapatid at mga magulang, yung ibang mga kapatid natin, may aral silang kaya nila iniwanan ang simbahang Katoliko dahil nagtuturo na ng mali. Hindi na naayon sa turo ng Biblia, hindi na naayon sa turo ng Panginoong Jesucristo. Pero kung ito ang tunay na sinimula ni Kristo na simbahan, paano ito magkakamali sa mga aral kung ang Holy Spirit ang naggabay sa relihiyon o sa samahang ito? Kung mapatunayan natin na ang simbahang Katoliko ang tunay na sinimula ni Kristo, therefore, Holy Spirit kasi ang gumagabay sa tunay na simbahan, so paano ito magkakamali sa mga aral? Hindi natin sinabing yung mga tao o yung mga kaparian, mga obispo natin, hindi natin sinabing hindi sila magkakasala. Dahil una pa lang, unang mga alagad ni Kristo, ang mga apostol, meron nang naging Judas at si Apostol Pedro nagkamali din ng personal. Kaya, kung sasabihin natin hindi magkakamali o infallible ang simbahan sa kaniyang teaching faculty, kung ang pag-uusapan mga aral, hindi siya magkakamali dahil may Holy Spirit kasing gumagabay sa kanya at sino sure nito o ano ba yun sa Tagalog? Okay. Yung dapat tayong manalig kasi sa simbahang ito dahil ang Holy Spirit kasi hindi natin masabing magkakamali ang Holy Spirit sa paggabay sa tunay na simbahan na sinimula ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, nung naparito ang ating Panginoong Jesucristo,
nung naisip niyang hindi naman siya magtagal, patayin siya, mamatay siya, at syempre, bumalik siya kung saan siya galing. Bumalik siya sa Ama. At alam niyang kung walang gumagabay sa simbahan niya na hindi maaring magkakamali o hindi magkakamali, talagang hindi tayo makapanalig sa simbahang ito na sinimulan niya. Kaya naisip niyang ipapadala ng Ama ang Holy Spirit o Espiritu Santo para kung wala na ang kaniyang personal presence, merong being na hindi maaring magkakamali sa paggabay nito tungkol sa mga aral. Yun ang dahilan kung bakit hiningi ng Panginoong Jesucristo sa Ama na ipapadala ang Holy Spirit, at noong Pentecostes, napadala nga ang Holy Spirit. Kaya nga, dapat hindi tayo hindi tayo magdududa kung tama ba ang aral ng simbahang ito. Kung magdududa tayo, kaya doon magsisimula ang ating pag-iisip na maisipan nating hihiwalayan ang simbahang ito. Ako, ganun din noon. Munti kong iniwanan ang simbahang Katoliko dahil napaniwala ako sa mga objections ng ating mga kapatid na hindi Katoliko na ngayon. Akala ko walang sagot, walang paliwanag ang simbahan sa kanilang mga objections, kaya naisipan ko noon na hiwalayan ang simbahang Katoliko. Pero nang naliliwanagan ako, merong kinasangkapan ng Diyos na maliliwanagan ako sa paniwalang Katoliko, kaya hindi ko itinuloy ang pag-iwan ko sa simbahang ito, at damdam kong tinawag din ako ng Diyos na tutulong sa mga gawaing pagpapaliwanag sa paniwalang Katoliko. Alam niyo mga kapatid at mga magulang, hopeless kasi tayo kapag ang kalaban natin ang demonyo, kung wala ang presensya ng Diyos sa ating sarili. Dahil kung makipaglaban tayo sa demonyo, at alam naman natin ang demonyo kasi isang dating anghel. Siya ay si Lucifer, no? Yung head sa mga demonyo. Okay, si Lucifer na naging demonyo. Naging demonyo siya nang tumiwalag siya sa pamamahala ng Diyos, nang hinihinto niya ang pagpapasakop sa pamumuno ng Diyos. Okay, naisipan niyang magsasarili. Yun ang malaking kasalanan ni Lucifer na naging demonyo, naging yawa. No? Okay, mga kapatid at mga magulang. Dahil sinusuway niya ang kapangyarihan o authority ng Diyos. Alam nyo, ito kasi ang nangyayari sa atin ngayon. Nang sinasalungat natin ang authority ng simbahan, na alam nating ito ang sinimulan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagdudula tayo kung tama ba ang mga aral nito. Alam nating gawin ang lahat, no? Gawin ng demonyo ang lahat upang mailigaw tayo. At sinabi ni Isaias kasi, darating ang panahon na may mga taong mag-isip na yung katotohanan hindi daw katotohanan. Kung baga yung itim gawing puti at yung puti gawing itim. May mga aral tayong parang itwist ng demonyo na maisipan nating ano ba ito? Tama ba ito o mali? Magdududa tayo. Kaya nga, merong apostolate na katulad sa apostolate na inaaniban ko, na ang
gawain ay tungkol sa pagpapaliwanag. Siyempre, hindi naman natin malaman kung paano ito sasagutin, ipaliwanag kung wala tayong alam. Kaya nga, search tayo, nakikinig tayo sa mga may alam sa ating simbahan, at atin namang sinishare sa inyo sa palatuntunan ito, mga kapatid at mga magulang. Okay, so, ganon. Halimbawa, itong tungkol sa Christmas na ating ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo every year, no? December 25, itong Pasko. Merong hindi nakiisa sa paggugunita sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo sa December 25 dahil sabi nila hindi naman sinabi sa Biblia na December 25 ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit magdiwang tayo sa araw na ito? Yun, hindi kasi sinabi sa Biblia, wala namang pizza sa Biblia. Dahil hindi naman yon importante sa ating paniniwala, yung alamin ang petsa kung kailan. Ang importante kasi sa Christmas yung ginugunitaan natin yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo dahil kung hindi siya ipinanganak, wala tayong kaligtasan. At kung mahal natin ang Panginoong Kristo, siyempre, mag-isip tayo kung ano ang gagawin natin sa araw na ito para ipakita natin, talagang nagmamahal tayo sa ating Panginoong Kristo. Kung ipinagdiwang natin ang ating mga kaarawan, ang ating sariling mga birthdays, bakit hindi? Bakit wala tayong gagawin sa araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Okay, tungkol sa kung totoo ba ang December 25, sa araw na ito ba ang tunay na petsa sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Naalala ko ang isang pari na sumasagot sa tanong na ito. Sabi niya, hindi importante ang petsa o araw, kung totoo bang December 25 o hindi. Ang importante yung celebration, yung essence ng Christmas, hindi yung petsa. Dahil pwede namang kahit na anong petsa, gugunitain natin kung wala tayong naisipan petsa na sigurado tayo na sa araw na ito ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Iba-iba nga ang yung mga personal opinions ng ating mga kapatid sa paniniwala. Iba-iba ang kanilang mga espekulasyon sa tungkol sa petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Now, sa aking mga kasamahang dipensor sa paniwalang Katoliko, may argumento sila at ginamit ko din yung may computation sila na talagang tutugma sa pitsang ito December 25. Hindi ko na lang ibahagi sa inyo kung ano ang computation dahil siguro matagal na kasing argumento ito, so siguro alam na ninyo at hindi naman ako hindi ako nakapokus sa ganong argumento. Dahil yung argumento ko, pinaniniwalaan ko, ganito kasi, December 25 man o hindi ang totoong petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, walang problema po ito mga kapatid at mga magulang. Kahit na anong araw pa, kung ito'y pinili ng ating simbahan. Dahil alam naman nating ang simbahan kasi na tunay na sinimula ng ating Panginoong Jesucristo, katawan ito ng Panginoong Jesucristo, yung tinawag nating the mystical body of Christ. Siyempre, kung nasa isip natin ang mensahe nito na katawan ni Kristo ang simbahan, dapat manalig tayo, magtiwala tayo sa simbahang ito kung December 25 ang piniling araw na sa araw na ito, gugunitain natin ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo.
So, wag na tayong magdududa, no? Kung ito ba'y may basbas ng Panginoon. Dahil pag sinabi nating katawan ng Panginoong Jesucristo ang simbahan, ibig sabihin, yung mga, yung mga inaaral niya at yung mga desisyon niya sa pamamagitan ng pagtitipon o mga councils, talagang boses ito ng Diyos. Ano bang talata sa Biblia masuportahan natin ito? Itong paniwalang ito. Yung may sinabi ang Panginoong Jesucristo sa kanyang simbahan, ano ang sabi niya? Ang sabi niya, ang nakikinig sa inyo, nakikinig din sa akin. Ang hindi nakikinig o naniniwala sa inyo, hindi din nakikinig o naniniwala sa akin. Yun. Ibig sabihin, ang simbahan pala na tunay, sasabihin nating tunay dahil meron namang hindi tunay. No, mga kapatid at mga magulang. Kung baga sa pera, merong tunay at meron ding peke. Bakit? Bakit sinabi ko ito? Dahil ang daming mga samahan ngayon sa relihiyon na nagpanggap na tunay na simbahan, pero hindi naman makabigay patunay na si Jesus Christ ang founder o origin sa kanilang mga samahan. May maituro tayong mga tao na katulad lang natin na responsable sa pagsimula o pagkatatag sa kanilang mga samahan at pilit nilang sinasabi na sila ang tunay. Pero kung ating suriin ang history, aklat ng kasaysayan, Roman Catholic Church lang ang makapagpatunay na siya ang simbahan na connected o naidugtong sa samahan ng mga apostol. Meron pa ngang Pasugo Magazine ng mga Iglesia ni Cristo na inamin nila ang katotohanan ito. Hindi ko makakalimutan yung sinabi nila, only the Catholic Church can trace its origin from the time of the apostles. Sabi nila ito, hindi ito self-serving dahil Pasugo Magazine ito. Ang official magazine ng mga Iglesia ni Cristo. Sila mismo umamin na only the Catholic Church can trace its origin from the time of the apostles. Pero bakit iniwanan nila? Dahil sabi nila, nawala na ang pagkatunay sa simbahang ito. Dahil nangangaral na daw ng mali. Ibig sabihin na total apostasy, na ganap ang buong pagtalikod sa simbahang ito, so hindi na naging tunay. So parang walang nagawa ang Holy Spirit sa paggabay niya sa simbahan ng Diyos dahil nakaturo na ng mali. At ito'y hindi katanggap-tanggap dahil parang ina-undermine natin ang magawa ng Espiritu Santo sa simbahan ng Diyos. Kaya nga, yung nandito pa ang ating Panginoong Jesucristo nang hindi pa siya namatay at umakyat pabalik sa langit, hiningi niya sa Ama na kung wala na siya, maipadala ang Holy Spirit para hindi mawalan ng isang gumagabay sa simbahang ito na hindi magkakamali. Iyon ang Holy Spirit. Alam ng Panginoon na Holy Spirit ang tumbas sa kanyang presensya dito sa mundo. Dahil ang Holy Spirit kasi isa sa persona ng Diyos. Di ba yung Diyos natin iisa pero tatlo ang persona? Ang Holy Spirit kasama. Okay. Ibig sabihin, kung hindi magkakamali ang Panginoong Jesucristo sa paggabay niya sa kanyang simbahan, ganon din ang Holy Spirit. Diyos kasi. Kaya nga, isang pagkakamali, malaking pagkakamali, kung mawala ang ating tiwala sa simbahang ito. Kung mapaniwala tayo na talagang naganap yung total apostasy, o buong pagtalikod sa simbahan. Ang sinabi kasi sa Biblia, merong tumiwalag o merong humiwalay pero hindi ang buo.
Dahil matatag kasi ang simbahan na sinimula ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sabi niya kay Pedro nang itinatag niya ang simbahang ito? Kahit daw ang impyerno o ang kadiliman, ang ama ng kadiliman ay hindi makapapanaig sa simbahang ito. Ibig sabihin, hindi ito buong matalikod. Bakit may mga pastor at ministro sa ating panahon ngayon, ganun ang sinabi? Kaya daw iniwanan nila ang simbahang Katoliko dahil daw nawala ang kanyang pagkatunay. Ibig sabihin, dahil nawala na ang kanyang pagkatunay, so nangangailangan na ng ibang messenger. Yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, sinabi nila si Felix Manalo daw yun, yung last messenger of God. At yung mga kapatid naman nating mga Mormon, sinabi nila is Joseph Smith daw. At kung puntahan natin ang ating mga kapatid na Sabadista, si Ellen White daw ito. At marami pa. Ang dami nilang nagsasabi na dahil ang simbahang Katoliko hindi tunay na simbahan o nawala ang kanyang pagkatunay, depende kasi sa grupo. Iba-iba kasi ang pananaw nila sa simbahang Katoliko. Merong nagsasabi na sa simula tunay ang simbahang ito at dahil nakaturo na ng mali, kaya nawala na ang kanyang pagkatunay. Yung iba naman, hindi talaga naniniwala na ang simbahang Katoliko ang tunay na sinimula ni Kristo. So iba-iba ang kanilang pananaw tungkol sa ating simbahan. Now, sa aking reflection, yung pananaw ng Iglesia ni Cristo na sinabi nilang sa simula, ang simbahang Katoliko ang tunay. Ito ang sinimula ni Cristo, pero dahil nagtuturo na ng mali, ibig sabihin, nawala na ang kanyang pagkatunay. So, ibig sabihin, nawala ang tunay na Iglesia ni Cristo nang buong natalikod ito sa mga aral. Yon ang sabi nila. Now, tama ang sinabi nila na sa simula, ito ang tunay dahil si Kristo ang nagsimula, pero nang nagtuturo na ng mali, hindi na naging tunay. Ito ang hindi natin matanggap dahil parang ina-undermine natin kasi ang Holy Spirit kung talagang tama sila sa kanilang interpretasyon na nagkakamali na ang simbahang ito sa mga aral. So, hindi natin matanggap iyan dahil ang sabi kasi sa Lucas 1:33, magpapatuloy ang kaharian ni Kristo o simbahan ni Kristo dito sa mundo. So, paano ito matalikod? Ano ang sabi? Magpapatuloy. So, kung matalikod, ibig sabihin, mawala ng saysay ang sinabi sa Lucas 1:33. So, huwag nating paniwalaan ang Biblia kung hindi natin paniniwalaan kung ano ang sinabi nito, mga kapatid at mga magulang. So, wala na tayong oras. Sinabi ko lang sa inyo na huwag tayong magpadaya sa mga panahong ito. Dahil alam naman natin kung ano ang gawa ng demonyo. Gagamitin niya ang tao upang hindi tayo magkakaisa sa paniniwala. Dahil kung ano ang gusto ng Panginoon na magkaisa tayo, ang gusto naman ng demonyo, huwag tayong magkakaisa. Kaya ang dami niyang gagawin para magigiba ang kaisahan nating mga Kristiyano sa mundo. So hanggang sa susunod na linggo, ito pa rin ang kapatid na Silbert, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN.